So tinignan ko na ulit yung bundok. At ewan ko ba, parang hindi na ako sa bundok nagagandahan. At yung mga mata ko, sa kanya na napapatingin. Bundok ang maganda, bundok ang maganda, bundok ang maganda. Pag dumating ka na sa pagkakaroon ng crush sa isang tao, dito na nagsisimula ang iba't ibang problemahin. Katulad ng pag-iisip na, ang ganda at ang cute niya sobra. Sa mga oras na ito kaya, may kausap kaya siyang iba? Baka may kachat siya. Hala, paano kung meron? Tapos nagkamabutihan sila? Tapos ako, hindi pa umaamin. Tapos magiging sila. Tapos hindi na ako papansinin ni crush. Tapos ikakasal sila. Paano na ang love life ko? Aaminin ko na nga. Crush, crushin mo din dapat ako At dito din madalas na nagsisimula ang away ng iba't ibang lalaki para sa isang babae. Like, bakit ba hindi kayo pumili ng iba? Ha? Siya lang ba babae sa panangin nyo? Ha? Anong tingin nyo sa kanila? Kasi kapag ang isang babae maraming naniligaw sa kanya na lalaki, nakukumbinsi tayo na maganda talaga siya kasi maraming nabibighani sa alindog niya. Din niisip ko, hindi naman maganda ba't ba gustong gusto nyo yan? Marami pa namang ibang babae Bakit nag-aagawan kayo dyan? Babae din naman to. Tsaka ito. Alas din na nagkaka-issue dahil sa mga babae, like may mga lalaking bigla-bigla na lang namin nakikitang nagsusuntukan at ang naturang dahilan, agawan sa babae. Noong mga panahon namin madalas pa noon yung mga instances na ganito. At kapag ganon, mas na-excite kami kasi una, may makikita kang umpukan sa loob ng compound ng school at kapag may nag-uumpukan, alam mo na, may bagyong paparating kaya excited na kami pumunta doon dahil maya-maya mabubuwag na ang umpukan na yan at magsisimula na ang laban. Katulad noon, may dalawang nagsuntukan sa school namin dahil sa isang babae at silang dalawa ay pinatawag sa guidance office. Kaklase namin yung babae na pinag-aagawan at habang nandun sila, kita namin na yung babae naming kaklase, medyo nai-stress na. Lagi na siyang nakaubob sa mesa at namamaga na yung mga mata niya. At syempre, alam niya na siya ang dahilan ng pag-aaway ng dalawang lalaki na to at maya-maya pa natumba na siya. At doon ko naisip na nakaka-stress din pala ang pinag-aagawan ka. Nakaka-stress ba pag-agawan? Hindi ba kaya ng beauty mo? Ilan yun sa mga tumatak sa isip ko, kaya bago ako umamin na crush ko ang isang babae, sinisigurado ko muna na wala siyang sabit or walang nagkakagusto sa kanya. Kasi mamaya baka meron, tapos mas gusto niya yung isa kesa sa akin. Di kawawa ako. O kaya naman baka magsuntukan kami nung nagkakagusto sa kanya. Nag-aaral pa naman ako ng boxing. Baka mapatay ko siya niyan. Paano ka nag-aaral? Pinanood ko si Ipo. Humanda ka sa aking hammer punch! Naalala ko pa nung first year college ako, online class namin nun, at first day of school pa lang, excited na ako. Bakit? Hindi dahil gusto ko na mag-aral, kundi dahil baka may magandang babae na pwede ko maging crush doon at pwede ring magkagusto sa akin. Siyempre gusto ko rin naman magka-crush. So noon nagklase na kami at first day of school pa lang, naghahanap na ako sa screen ko kung sino ang maganda. Kaso noon palagi na lang silang naka-off cam kaya hindi ko makita ang kanilang mga muka. At ang chance ko lang para makita ang muka nila kapag tinawag sila ng teacher para sumagot. Kasi minsan nagpapa-open talaga sila ng camera. So kapag sumasagot sila, tinitignan ko kagad kung maganda ba yung sasagot. Kasi kapag maganda nga, target locked. So fast forward tayo. May isang babae doon na nagandahan ako pero kinikilatis ko pa rin. Naks, kinilatis. At doon ko nakita na maganda talaga siya. So nung nagpa-performance activity kami, nagkaroon kami noon ng practice. At nakita ko siya in person. At confirmed, maganda talaga siya. Matangkad pa at mukhang strong independent woman at may dimple, biloy, o anumang tawag nyo dyan. Basta yung cute na lubog na bahagi sa pisngi. Habang nagkakagusto na ako sa kanya, pa-chat-chat lang ako ng konti at hindi ko rin naman sinasabi sa kanya na gusto ko siya. Nang biglang... Bakit? Ano to? Babae ang gusto niya? Babae? Na babae din ang gusto? Bakit babae jowa niya? Ang ganda mo pa naman! At doon na nga natapos yung pagkakagusto ko sa kanya. Like, ano ba gagawin ko? Ano? Liligawan ko siya? Para hiwalayan niya yung babaeng jowa niya at ako ang kanyang magustuhan? Bakit ba kasi babae ka at babae din ang gusto mo? Munti ko lang siya maging crush kasi maganda siya pero hindi ko na tinuloy. Nung grade 12 naman, may muntik-muntikan na rin ako na maging crush. Kasi noon, syempre, ang classroom ng senior high school mataas at maraming bintana. Ang resulta, kitang-kita ang malawak na kaparangan na may palayan pa at may bundok pa na natatanaw. So noon, nauobses ako na tumingin sa bundok kahit nagkaklase kami.
So, sakto na yung upuan ng babaeng ito na itago natin sa pangalang Pantin, nakaharang sa tinatanaw ko na bundok. So, kapag tumitingin ako sa bundok, akalain talaga ng iba na nakatingin ako kay Pantin. So, noon isang araw nakatanaw pa rin ako sa bundok, lumingon siya sa akin at syempre as usual, nakita niya ako na nakatitig sa kanya. Pero ang totoo, sa bundok talaga ako nakatingin. So, ang ginawa ko, umiwas ako ng tingin sa bundok kasi baka isipin niya na tinititigan ko siya. Oy! Huwag kang assuming baka assume ka ng assume, hindi kita gusto. Yung bundok ang tinitingnan ko. At pagkatapos ko umiwas ng tingin, hindi ko talaga mapigilan na tignan ulit yung bundok sa labas ng bintana na para bang ako inaakit na siya ipagmasdan. So, tinignan ko na ulit yung bundok. At ewan ko ba, parang hindi na ako sa bundok nagagandahan. At yung mga mata ko, sa kanya na napapatingin. Bundok ang maganda! Bundok ang maganda! Bundok ang maganda! At noon, parang unti-unti ko na siyang nagugustuhan. At unti-unti ko nang naiisip noon na, paano nga kaya kung siya mapangasawa ko? Maganda naman siya Hanggang noon isang araw, hinawakan niya ako sa braso. Aminin mo, may gusto ka pa sa akin? May gusto ka sa akin, no? At ngayon, naalala ko bigla na nagpresenta pala siya sa akin noon, napayungan ako kasi umuulan para makasakay ako sa jeep na service namin. Pantin, umamin ka. Kung nanonood ka man ngayon, crush mo ako, no? Hindi, joke lang. May mga pagkakataon din na nami-misunderstand natin ang mga magagandang gawa ng ibang tao sa atin. Kaya inaakala natin na siguro gusto niya ako. Pinapahiram niya ako lagi ng ballpen Tsaka binibigyan niya lagi ako ng 1/4. Kagaya noon may kaklase kaming babae na itago natin sa pangalang Shellings. Kasi noon sobrang hilig niya sa cracklings Palagi mo siyang makikita na may daladalang cracklings. So noon nagkataon na favorite ko rin talaga ang cracklings kasi ang sarap, maasim. So noon humingi ako sa kanya at kinain ko at napapikit na lang ako sa asim. Tapos inalok niya ulit ako at doon na nga nagsimulang maubos ang kanyang cracklings. Sumunod na araw may dala ulit siyang cracklings. Siguro ginagawa niya yun para lumapit ako sa kanya at humingi ng cracklings. Hindi mo ako mahuhuli sa mga bitag mo. Alam kung gusto mo lang akong mahulog sa iyo mga patibong. Ayun, cracklings! Ayun nga pala, baka ginagawa niya lang to para mahulog ang loob ko sa kanya. Pero masarap ang cracklings Sige na nga, isa lang. Isa pa. So noon ang nangyari, palagi niya na ako binibigyan ng cracklings noon. Parang naging aso niya na ako na pinapakain niya lagi ng chichirya. At palagi na rin siyang tumitingin sa akin kapag kumakain ako ng cracklings na binigay niya. At kahit hindi na ako kumakain ng cracklings, tinitingnan niya na talaga ako. Then isang araw napakinggan ko, sabi niya, yung mga lalaki na yan kasi, mga paasa. So iniisip ko noon, nako ba yung sinasabi niyang paasa? Bakit? Kumain lang naman ako ng cracklings Noon rin meron kasi kaming teacher na medyo matanda na, medyo chubby, nakasalamin, na mabait. Pero hindi ako sa kanya nagkagusto Grabe kayo. So noon itong teacher namin na to, sa sobrang bait niya, kapag may nakakuha na ng tamang sagot, hinahayaan niya na magturo sila sa mga hindi makagets. Ako naman noon, kahit anong paliwanag talaga ng teacher namin sa math, hindi ko talaga maintindihan. Kasi sa math talaga ako pinakamagaling magpasiro. Dahil nga sa sobrang bobo ko noon sa math, kapag nagpapacheck ako noon ng sarili kong gawa, hindi talaga tumama kahit anong gawin ko. So noon isang araw, ginawa ko talaga ang lahat ng aking makakaya para lang makuha ko ng tama ang steps. Para masagutan ko yung pinapa-activity sa amin. Habang nagtuturo ang teacher namin, talaga nakatingin ako ng maigi. At ginagawa ko talagang tunay ang pakikinig ko. Walang halong pagpapanggap. At pagkatapos ng discussion, alam ko na, sobrang dali lang. Ang bawat step ay nasa ulo ko na at siguradong magiging madali na lang ito lahat. Nagpa-activity na yung teacher namin at syempre ako na bida-bida at gustong mapuri ni teacher, ang bilis kong tinapos kasi sa palagay ko, sinundan ko talaga ng tamang-tama ang bawat step. First try. Ma'am, tapos na po ako. Second try. Third try. Fourth try. Many hours later. Bakit ba kahit anong gawin ko, hindi maging tama yung sagot ko? Yung mga hindi nakakuha ng tamang sagot, paturo kayo sa mga marurunong So ang ginagawa ko na lang, ngungopia na lang ako dun sa kaklase kong babae na magaling sa math. Siya, si Jelly. Maganda, mabango, at ang galing din yung mag-solve sa math. Kaya sa kanya ako tumatabi kapag math subject namin. Tsaka nakukuyitan ako sa kanya.
Yan talaga yung dahilan kaya sa kanya ako tumatabi. Tsaka mahinhin din siya at hindi katulad ng ibang mga babae sa room namin na nangahampas na lang palagi. Kapag tumatawa, nangahampas. Kapag nagagalit, nangahampas. Kapag kinikilig, nangahampas. Ganyan yung ibang mga babae sa room namin. Pero si Jelly, tahimik lang. Tapos hindi rin siya masyadong malapit sa mga lalaki. Kasi noon sobrang mabilis talaga ako magselos. Kaya ayoko dun sa mga babaeng mahilig makisama sa mga lalaki na para ba silang mag-boyfriend. I prefer character over beauty. Tahimik siya madalas at sobrang bait pa. Kasi pinapakopya niya ako. At noon naisip ko na siguro may gusto talaga siya sa akin. Kasi bukod sa pinapakopya niya ako, binibigyan pa niya ako lagi ng oishi. Kahit hindi naman ako humihingi, pero inaaraw niya sa akin ng oishi. Favorite ko pa naman ng oishi. May gusto siguro siya sa akin talaga. Binigyan ka lang ng oishi, crush ka na? Noon, madalas na nakikita ko siya na nakatingin sa akin, kaya napapa-assume talaga ako na gusto niya ako. Tsaka may babaeng nagsasabi noon na pogi daw ako. Hindi ko alam kung sa tingin lang ba niya pogi ako o pinagtitripan lang talaga nila ako kung kaya nila akong mapaniwala. At dahil nga sa pinagsamang pagtingin-tingin ni Jelly sa akin at sa pagsisabi ng iba na pogi daw ako, ito na nga ako yumabang at nag-assume na possible nga na may gusto sa akin si Jelly. Focus ako noon sa pangungopya at siya naman nagpapakopya din. At walang problema kahit paabalahin ko siya ng abalahin. So noon ang ginagawa ko, kahit nakakopya na ako, nagpapaturo pa rin ako sa kanya para mas matagal ang aming kwentuhan. Masayang-masaya ako noon. Not until nagka-feelings tong tao na to sa kanya. Itago natin siya sa pangalang Josh. Pagdating sa itsura, siguro masasabi kong medyo lamang siya siguro ng 0.2 cm na height ng ilong niya compared sa akin. Pagdating sa height, lamang pa rin siya. Pero sa pambobola sa teacher, masasabi kong lamang ako. At noon, nagsimula na siyang gawin ng kanyang misyon. Palagi na siyang tumatabi kay Jelly at nagpapatawa na siya. Minsan nakikita ko nagkikilitian silang dalawa at masayang naghahagikikan. Hindi ko noon may paliwanag ang mararamdaman ko kasi parang may gusto ako kay Jelly na parang wala. Kasi ano bang karapatan ko sa kanya? Hindi ko naman siya pag-aari. Nagkukwentuhan, nagkikilitian, at nagtatawanan na sila. Samantalang ako, gusto ko lang naman na turuan mo ako mag-solve ng x squared plus 2x plus 2. At isa pa, hindi ko alam noon kung crush ko ba talaga siya o hindi. Ano ba itong nararamdaman? At syempre, kahit nakikita ko silang masaya, syempre ako, nagpapanggap lang na wala akong pakialam. Syempre, dyan tayo magaling sa pagpapanggap. At dahil nga hindi ako mahilig makipagkompetensya, hinayaan ko na si Jelly kay Josh. Magkaparehas naman sila ng first letter ng pangalan. Mas bagay silang dalawa. At mula noon, iwinaglit ko na ang aking feelings para kay Jelly. Muntik na ako magka-crush. Hayaan mo, kapag tumigil siya sa pangungulit sa'yo, hintayin mo ang aking pagbabalik. Noon napatunayan ko rin na yung pang-aaway nagre-resulta rin minsan sa pagkakagustuhan. Naaalala niyo pa ba si Ruth, yung binuli ko noon na may hika? Pag ang bata may hika, painumin mo ng kumukulong mantika, tanggal ang hika, patay ang bata. Nya! Ang akala ko noon, kakagalitan niya na ako buong year ng pagiging magkaklase namin dahil sa ginawa ko sa kanya. Pero hindi! Makalipas ang ilang buwan, doon ko na nalaman na crush niya daw pala ako. Akala ko ba galit ka sa akin? Bakit ngayon gusto mo na ako? So noon sinasabi na nung mga kaklase ko na crush daw ako ni Ruth. Pero hindi ko naman mismo naririnig sa kanya na crush niya ako. Sinasabi lang sa akin ng mga kaklase namin. So iniisip ko, hindi kaya pinagtitripan lang nila ako? Ako noon may iba akong crush. Kaya siguro hindi ko na-appreciate ang kagandahan ni Ruth. Si crush ko lang kasi noon ang pinakamaganda sa paningin ko. So itong si Ruth inuwalan talaga ng lugar sa puso ko. Maganda siya, matangos ang ilong, mabait, curly hair na black beauty, at mayaman pa sila kasi nung hiniga siya, sinundo siya ng papa niya ata yun, gamit yung car nila. Pero lahat yun ay hindi ko pa rin nakita kasi crush ko pa rin nun si Si. Talagang bulagang pag-ibig. Teka, parang ito yung pelikula na kung saan magkakagustuhan ng isang mayaman at mahirap, tapos sasabihin ng mama ni mayaman kay mahirap na, O ito, 1,000,000. Layuan mo, anak ko. teka, anak mo naman po lumalapit sa akin. Akin na yan. O ito, 500. Bigay ni mama mo sa akin. Kaklase ko pa rin kasi itong sisi noon at siya pa rin yung piniplease ko. Baka kasi magselos si crush. Bakit ka pagseselosan kung hindi ka naman gusto ni crush mo? So noon isang araw, pinagtitripan ako ng mga kaibigan ko sa pamamagitan ng pagkiliti sa akin habang ako noon hirap na sa kakatawa. Pero biruan pa rin naman namin yon.
Huwag niyo ngang ginaganyan yan. Pinapahirapan niyo si Tony eh. So yung mga kaibigan ko, Yeah! Pinagtatanggol! hindi niya talaga tinago yung kanyang concern. Isang araw din noon, bumili siya ng hotdog sandwich at yung mga kaibigan niya ay pinagbibigyan niya at nagtaka ako nung yung kaibigan ko ibinibigay sa akin ng isang hotdog sandwich na umaakit sa aking pang-amoy na parang sinasabi ng tiyan ko na, haya na, kuhanin mo na kaagad, gutom na ako. Galing yan kay Ruth. Oh no, isa itong trap. Bibigyan niya ako ng hotdog sandwich para bumait ako sa kanya. Hindi ako aso, no? Alam kong isa yang patibong. Hindi mo ako malilinlang. Kuhanin ko na din pala. Sayang din. Ngayon lang ako makakatikim ng Big Mac. Gusto ko yung hotdog sandwich. Kaso hindi ikaw. Hanggang sa nagkalinawan na nga, tinanong ako ng malakas ng kaibigan ko na, Tony, ano daw kailangan gawin ni Ruth para magustuhan mo siya? hindi ko alam kung yung tanong na yun, pinatanong talaga ni Ruth or yung kaibigan ko lang talaga yung gumawa. At ang naging sagot ko, ha? Ayoko sa mga kulot? Hindi ko rin alam kung bakit yun ang sinagot ko. Wala na lang talaga siguro ako maisip noon at hindi ko talaga noon masabi na ang gusto ko ay si C at hindi si Ruth. Kasi baka maging panibagong issue yun at malalaman pa nila kung sino crush ko. At alam ko na napakasama nung sinabi ko kasi hindi naman niya kasalanan na kulot siya eh. At ang matindi pa, sinabi pa nung kaibigan ko sa kanya na, Hala, oy, Ruth, ayaw daw niya sa mga kulot. at sigurado nasaktan siya nun. Noon kasi hindi ko pa alam mga pinaggagawa at pinagsasasabi ko. At doon na nagtapos ang kwento naming dalawa. Hello mga ka-dino! Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala niyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ko. Pikit lang ikaw. Tapos, sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray palagi ka nang magsisimba at mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, babayabadu! Parang masarap manood ng Superbook ngayon.